Ang mga millennial ay namamatay at tila walang pakialam. Madalas silang kinokritika ng boomers at tinatawanan ng Gen Z, habang tahimik silang nakikipaglaban para mabuhay. Noong 2019 umabot sa 100, 28.8 kada 100,000 ang pagkamatay ng mga millennial edad 25 at 34 na huling nakita noong kalagitnaan ng dekada 90. Pagkatapos ay itinulak ito ng COVID lampas 100 at 80. Bakit ba hinaharap ng henerasyong ito ang isang krisis na walang gustong pag-usapan? Ano ang naging dahilan kung bakit ganito ang mga millennial at sino o ano ang humubog sa kanilang mga pagsubok? Ako si Josh at sa episode na ito ng The Infographic Show, tatalakayin natin ang sikolohiya ng millennial. Gustuin man ng mga tao o hindi, binabago ng mga millennial ang mundo. Sa 72.1 milyon, mas marami na sila kaysa baby boomer at hindi na maaring balewalain ang kanilang epekto. Mayroon pang ibang magagandang at hindi inaasahang datos tungkol sa mga millennial. Sila ang pinaka-independenteng henerasyon sa kasaysayan, hindi lang sa mga nakaraang dekada, kundi sa buong naitalang kasaysayan. Batay sa datos ng Soulstone noong 2025 mataas ang antas ng pagsasarili at otonomiya ng mga millennial, taliwas sa inaakala ng mga baby boomer na magulang nila. Hindi lang sila nakikisabay, kundi gumagawa ng sariling landas na may saysay. Sila na lang ang natitiran henerasyon sa opisina na kayang gumamit ng computer ng mag-isa, pero marami pa ring aspeto ng buhay nila ang hindi maayos. Nagsimula ito bago pa sila mag-high school. Lumaki ang mga baby boomer sa ibang ekonomiya kumpara sa mga millennial, kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Akala nila na kapag nagsikap ka, aangat ka sa trabaho, magkakaroon ng magandang kita, makakabili ng bahay, at makakapagsimula ng pamilya. Pero hindi na yon ang realidad para sa mga anak nila. Noong 2022, 16% ng millennial ay nakatira pa rin sa magulang kahit ang pinakabata sa kanila ay 26 taong gulang na. Halimbawa, isa kang 32 anyos na millennial na bumalik sa bahay ng magulang at nakapagpadala ng 500 aplikasyon sa trabaho nitong nakaraang taon. Nagsimula ka sa trabaho ayon sa propesyon mo, sumubok ng iba pang may kaugnayan, at ngayon kahit anong trabaho na lang basta may sahod ang ina-applyan mo. Ang masaklap pa, isang buwan na lang at seryoso mo nang pinag-iisipan ang paggawa ng OnlyFans account. Hindi maintindihan ng tatay mo kung bakit hindi ka na lang magpakilala sa kumpanya at sabihin naghahanap ka ng trabaho. 62% ng henerasyon niya ang pabor sa taktika, kumpara sa 40% ng millennials. Ang mga boomer ay nanatili sa iisang trabaho ng average na 10 hanggang 15 taon. Ang mga millennial naman, maswerte na o makatatagal sila ng 3 hanggang 5 taon sa isang kumpanya. Ang pagtira ng magkasama ay pagsasama ng dalawang magkaibang pag-iisip, lalo na sa kanilang psikolohikal na kalagayan. Mas bukas ang mga millennial tungkol sa kanilang emosyon, mga pinagdadaanan at hindi sila tutol sa paghahanap ng tulong. Noong 2021 lumabas sa survey ng 2,000 Amerikano na 45% ng millennials handang magpa-therapy, samantalang 8% lang ng baby boomers ang ganito. Sa survey na ginawa noong pandemya, lumabas na ang ganitong pagtira sa iisang bahay ang posibleng dahilan ng tensyon sa millennials at baby boomers, kahit pa mas kailangan ng tulong ng mga tao noon. Hindi lang ito kwento ng media. Napag-alaman ni Associate Professor Felix Danbold ng UCL School of Management na mas matindi ang galit ng dalawang henerasyong ito sa isa't isa kaysa sa iba. Ngunit habang nag-aalala ang mga boomer na maaring baguhin ng mga halaga ng mga millennial ang kanilang nakasanayang pamumuhay, mas practical naman ang inaalala ng mga millennial. Nakikita nila na ayaw umalis ng mga nakatatandang henerasyon sa kanilang mga trabaho o ibenta ang kanilang mga bahay, at ito ang nagiging hadlang sa mga millennial para makapagsimula ng sarili nilang kinabukasan. Nagdulot ito ng tunay na pinsala sa kanilang karera, pananalapi at oportunidad. Maaring dahil sa ganitong pananaw kaya bukas ang mga millennial sa pagharap sa suliranin. Pinalaki sila na may mentalidad ng mga boomer na tiisin na lang ang lahat na hindi naman talaga nakatulong sa kahit sino sa kanilang pamilya. Kaya ngayon, sinusubukan talaga nilang pagtuunan ng pansin ang kanilang kalusugan sa pag-iisip. Malaki pa ang kailangan nilang ayusin dahil ang panahong kinalakihan ng mga millennial ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang psikolohiya. Isipin mo, taong 2003 millennial kang nagsisimula sa high school. Nagbabago ang katawan mo at naiilang ka, karaniwang karanasan ng teenager. Pero noong 2000 kung kailan, karamihan sa mga millennial ay mga teenager pa lang, may nangyaring mali. Ang media, lipunan at maging ang sarili nilang pamilya ay hindi lang basta napansin ang kanilang mga pinagdadaanan. Pinalala pa nila ito at ginawang libu-libong mas masahol. Sa unang bahagi ng 2000, namayani na sa popular na kultura ang heroin chick na itsura mula 1,000 siyam na raan siyam na apus. Sa mga magazine at TV, karamihan sa babae ay sobrang payat. Dahil dito, dumami ang kaso ng eating disorder gaya ng anorexia at bulimia.
Ayon sa pag-aaral ni Zhao at Encinosa, mula 1,900 at 79 hanggang 2,000 at 2,005 hanggang 2,006, sumabog ang bilang ng mga naospital dahil sa eating disorder. Lalo itong napansin sa mga millennial na noon ay preteen, teenager o nasa maagang 20. Tumaas ng 18% ang mga naospital para sa mga edad 12 hanggang 19% para sa mga edad 19 hanggang 30 at 119% para sa mga wala pang 12 taong gulang. Isang buong henerasyon ang tila inaatake. Lumaki ang mga millennial na may pinakabaluktot na pananaw tungkol sa kanilang katawan at hindi pa rin ito nagbago para sa marami sa kanila. Sa 2020 survey tungkol sa kumpiyansa sa katawan, pinakawalang kumpiyansa ang mga babaeng millennial. Ang mga babaeng edad 25 hanggang 34 ay nag-rate ng 37 sa 100 ang kanilang kumpiyansa. Halos kalahati lang iyon ang bagsak na grado. Kung mahilig ka sa malalim na talakayan ukol sa henerasyong inisip na investment ng avocado toast, i-like, i-share at mag-subscribe. Dahil dito, pakiramdam naming mga manunulat ay mas adulto kami. Kung hindi pa sapat na nakakapagod ang palaging pakikipaglaban sa sarili mong katawan para manatiling payat, naranasan ng mga millennial ang unang tikim ng isa pang kaisipan na magpapahirap sa kanila habang buhay, hustle culture. Kilala rin itong daan sa burnout. Isa kang millennial at noong 2006 malapit ka nang magtapos ng high school. Ang mga magulang mo, ang mga guidance counselor mo at ang buong mundo ay sinasabi sa iyo na ang kolehiyo ay hindi lang mahalaga, kundi kinakailangan. Maari ikaw pa nga ang unang miyembro ng pamilya mo na magkakaroon ng degree sa universidad. Nagsimula kang mag-apply sa mga pinakamagagandang paaralan na kaya mong pasukan at pagkatapos ay nangyari ito, natanggap ka sa pangarap mong paaralan at pagkatapos ay nakita mo ang matrikula na panganga ka sa gulat. Pwede kang maghanap ng dagdag trabaho para matustusan ito o baka hindi rin, sandali lang. Natuklasan ng pag-aaral na mula 1,988 hanggang 2018 tumaas ng 100 at 20% ang karaniwang matrikula sa mga pribadong kolehiyo. Ang matrikula sa mas abot kayang mga pampublikong paaralan ay tumaas din ng sobra ng 200 at 13%. Dati, sapat na ang sahod sa summer o part-time na trabaho para sa matrikula. Ngayon, hindi na ito totoo para sa karamihan ng millennial sa kolehiyo. Mukhang panahon na para umutang, isang utang na hindi raw sa kahit anong paraan makakaapekto sa kinabukasan mo. Siyempre, yung diploma ang magbibigay sa'yo ng mataas na sweldo, di ba? Hindi ito karaniwan sa mga millennial. Sa isang pag-aaral, 17% lang ng baby boomer ang nagtapos sa kolehiyo at nagkaroon ng mataas na sahod na propesyon gaya ng abogasya o medisina sa edad na 35. Sa edad na 35.3% lang ng mga millennial ang nakagawa ng pareho, mas mababa pa yon sa kalahati. Bakit hirap ang mga millennial makapasok sa mga trabahong mataas ang sahod at dahil dito, lalo pang bumibigat ang kanilang psikolohikal na pasanin? Ginawa ng sistema na halos imposible para sa kanila makapasok kaya nabuo ang nakakapagod na hustle culture na nagdulot ng burnout. Bakit nga ba nauubos ang lakas ng mga millennial? Pumasok sila sa job market sa panahon ng matinding resesyon. Nakakaunti lang ang trabaho. Mababa ang sahod sa entry-level jobs at napapasalamat na lang ang mga tao sa kahit anong makuha. Inaral ni Professor Nicola Bianchi ng Kellogg School of Management ang mga sanhi ng millennial grind mindset. Ipinapakita ng kanyang pag-aaral kung gaano kahirap ang job market para sa mga millennial. Kung sumubok kang pumasok noong 2010 malas ka dahil bumagsak ang pandaigdigang ekonomiya. Ayon sa Pew Research Center, ang kawalan ng trabaho sa inyong henerasyon ay 12 hanggang 19%. Kahit may bachelor sa economics, nagbabayad ka pa rin ng libo-libong halaga sa utang buwan-buwan at retail lang ang trabaho. Nakakabayad naman ng bills kahit paano. Pagkaraan ng ilang taon, may nagbukas na posisyon sa kumpanyang sakto sa iyong larangan at agad mo itong nakuha. Magtiyaga lang at maaari ka nang umangat sa posisyon. Pero mapapansin mo rin na parang hindi ka naman talaga umaangat at ganoon din ang karamihan ng mga tao sa paligid mo. Bakit kaya? Ang resesyon at ang mga epekto nito ay lumikha ng sitwasyon kung saan naging mas nag-aatubili ang henerasyon ng mga boomer na magretiro mula sa kanilang mga matataas na posisyon. Mas naging mahirap kaysa dati ang umangat sa posisyon. Ang resulta nito ay kawalang pag-asa at walang katapusang pagkayod, pangunahing hamon ng millennial. Kaya mas madalas magpalipat-lipat ng trabaho at karera ang mga millennial. Hindi sila gaanong naniniwala sa mga pakinabang ng pagiging tapat sa kumpanya at sa kalakarang korporat sa Amerika sa pangkalahatan. Mas mahaba at matindi ang trabaho ng mga millennial para makaraos at pinaninindigan nila ang sarili nilang landas. Kaya hindi totoo na tamad sila o inuubos lang ang pera sa walang saysay. Mas napapagod sila sa trabaho at mas mahirap ito kumpara sa ibang henerasyon. Mabilis ding tumaas ang produktibidad ng mga manggagawa mula panahon ng mga boomer hanggang ngayon.
Mula 1,979 hanggang 2,021, tumaas ng 64.6% ang average na produktibidad ng manggagawa sa US. Pero ang sahod ay tumaas lang ng 17.3%. Oo, mas mataas ang sahod ng 64 anyos mong katrabaho kaysa sa iyo at higit pa ito sa kikitain mo sa malapit na hinaharap. Mula 1,979 hanggang 2018, tumaas ng 61% ang agwat ng sahod ng mga manggagawang lampas 55 taong gulang kumpara sa mga wala pang 35. Hindi lang ito nangyayari sa US. Sa pag-aaral ni Bianchi, noong itinaas ng Italia ang retirement age sa 67, noong 2011 lumala ang sitwasyon ng mas batang manggagawa. Bigla, napunta lahat ng gantimpala sa senior na manggagawa. Ang iba, hirap makaraos. Mula 1,985 hanggang 2,011, tumaas ng 11% ang average edad ng manggagawa sa Italia. Sa panahong ito, nagsimulang kumita ng malaki ang mga lampas 55 taong gulang. Ang mga 56 anyos ay nagkaroon ng 33% taas sahod habang ang 65 anyos ay 53% taas sahod. Para sa mga wala pang 35, 14% lang ang tinaas ng sahod nila. Halos dumoble ang agwat ng sahod ng matatanda at batang manggagawa, tumaas ng 76%. Hindi nakapagtataka na mas pagod at malungkot ang mga millennial kaysa sa mga boomer na katrabaho ayon sa maraming pag-aaral na sila ang pinaka-burnout na henerasyon. Natuklasan sa pag-aaral na 66% ng millennial ay may katamtaman hanggang matinding burnout, mas mataas kaysa 39% ng mga baby boomers, lalo pa itong lumalala. Isa pang survey sa 1,000 empleyado sa US ang nakatuklas na 77% ng mga millennial ay nakaranas ng mga sintomas ng burnout kumpara sa 38% lang ng mga boomer. Ang laki ng agwat sa sahot at kakulangan ng oportunidad ay nakakaapekto sa mental na kalagayan ng mga millennial. Sa survey, 47% lang na millennial ang nagsabing mas mataas sa karaniwan ang kanilang kalagayan kumpara sa 84% ng mga boomer. Siguradong masaya tayo kung tumaas ng 5 beses ang halaga ng bahay at natanggap ang pinakamalaking dagdag sahod bago magretiro. Hindi lang basta hula ng siyentipiko na pera ang pangunahing sani ng burnout at stress ng millennial. Natuklasan ng 2023 Stress in America survey ng APA na nalulunod sa pinansyal na stress ang mga millennial. 67% ng mga edad, 18 hanggang 34 at 63% ng mga edad, 35 hanggang 44 ay lubos na nababalot ng pag-aalala sa pera. Ang mga boomer ay 13% lang. Talagang binudurog ng pera ang mga millennial. At kahit na nakatanggap sila ng medyo mahihinang dagdag sahod, hindi naman ito nagreresulta sa mas magandang kalidad ng buhay. Ayon sa Oxfam, ang mga manggagawang edad 25-34 ay kumikita ng $4,200 na mas mababa kaysa sa kinikita nila 30 taon na ang nakaraan. Bahagi ito ng resulta ng tumitinding hindi pagkakapantay-pantay sa mga mayayamang bansa, isang bagay na matagal nang nangyayari, at ng pangkalahatang pagbagal ng paglago ng mga korporasyon. Mas mataas ang pinag-aralan ng millennials kaysa sa naunang henerasyon, pero kulang sa sahod, sobrang stress at mas malaki ang utang. Mas maliit ang bahagi nila sa yaman ng bansa kumpara sa mga boomer noong kasing edad nila, kaya mas malaki ang kailangan nilang pera para makaraos. Pag-unlad, kalimutan na. Pero may ibang teorya ang Federal Reserve kung bakit mas kaunti ang ginagastos ng mga millennial. Mas kaunti ang pera nila. Hindi na rin nila natatanggap ang mga benepisyo na halos sigurado na ilang taon lang ang nakalipas. Mula 2,000 hanggang 2021, bumaba ng 22% ang bilang ng mga natapos sa kolehiyo na may healthcare benefit mula sa employer. Nagdulot ito ng henerasyong mas walang katiyakan at nag-aatubili sa mga layunin tulad ng pagsisimula ng pamilya. Kabilang din dito ang mga millennial na bahagi ng sandwich generation. Marami ang sabay nag-aalaga ng bata at matandang magulang kaya nadadagdagan ng stress. Bahagi ng dahilan kung bakit sila tinatawag na sandwich generation ay dahil naghihintay muna silang tumanda bago magkaanak para kayanin nilang tustusan ang pagkakaroon ng anak. Ito ay dahil sa sobrang taas ng gastusin sa pamumuhay sa karamihan ng mga bansa sa kanluran. Mas matagal na ngayon bago maging matatag sa pananalapi ang mga tao. At kapag sinabi nating mas matagal, ibig sabihin ay maaring buong buhay na nila ito maranasan. Mula 1,980 hanggang 2,023 ang karaniwang edad ng mga babae sa pag-aasawa ay tumaas ng 29% mula 22 hanggang 28.4. Tumaas ng 23% ang karaniwang edad ng unang panganganak ng babae mula 22.6 hanggang 27.9. 13% lang ng mga millennial ang nagpakasal at nagkaanak ng maaga. 27% ng mga baby boomers ang gumawa rin ito. Bagamat hindi naman ito laging masama para sa ilang millennial, ang paghihintay sa pag-aasawa at pagkakaroon ng anak ay hindi pagpili kundi pinansyal na pangangailangan.
Kung isa kang 32 anyos na millennial na babae at gusto mong magkaanak, alam mong kailangan mong bumalik sa trabaho agad matapos mangganak dahil maikli lang ang maternity leave sa opisina at mahirap din maghanap ng ibang trabaho ngayon. Kaya sinusubukan mong alamin ang gastos sa pag-aalaga ng bata at nagsisimula kang tumawag sa mga daycare center sa inyong lugar. Nakakuha ka ng average base sa lahat ng presyo na narinig mo, $2,500 kada buwan. Ang gastos sa pag-aalaga ng bata ay tumaas ng 220% mula noong 1,990 at hindi pa ito ganap na maasahan. Ayon sa 2023 Kids Count Report, mahigit kalahati ng working parents ay kinailangang mahuli sa pagpasok o umalis ng maaga sa trabaho nitong 3 buwan dahil sa issue sa pag-aalaga ng bata. Mas malala pa, 23% ng magulang ang natanggal sa trabaho dahil sa mga problemang yon. Habang tinitingnan mo ang budget sheet, napagtanto mong hindi mo kayang magbayad sa childcare at baka mawalan ka pa ng trabaho. Hindi pa kasama rito ang mga bagong damit, kuna, bote at diaper na bibilhin mo. Ayon sa Baby Center, umaabot sa $20,000 at $400 ang unang taong gastos ng mga magulang, hindi pa kasama ang panganganak o daycare sa karamihan ng kaso. Maaaring umabot sa 22% ng kita ng pamilya ang gastos sa pagpapalaki ng sanggol. Ayon sa care.com, umaabot sa 29% ng ipon ng karaniwang magul ang napupunta sa pag-aalaga ng bata. Ayon sa US Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao, dapat hindi lumampas sa 7% ng kita ng pamilya ang gastos sa pag-aalaga ng bata. Dahil sa taas ng gastusin, kalahati ng mga nanay ay nagbago ng plano sa pamilya at isang kapat ng posibleng maging nanay ay nagdesisyong magkaroon ng mas kaunting anak. Ang matitinding gastusin ay nakaapekto sa bawat aspeto ng pag-iisip ng mga millennial kahit pa sa isang bagay na kasing personal ng panganganak. Pero habang malaking bahagi ng mga millennial ay nahihirapan sa buhay, may isa namang grupo na mas maganda pa ang kalagayan kaysa dati. Mabilis tumaas ang hindi pagkakapantay-pantay sa mga taon, kung saan ang Gini Index ay tumaas ng 25% mula 1,968 hanggang 2,022. Malaki ang agwat sa kapakanan sa loob ng henerasyong millennial. Halimbawa, ang mga low-skilled service workers noong baby boomer era ay may pag-asang mabuhay ng maayos. 63% sa kanila ay may sariling bahay sa edad na 35. Sa parehong grupo ng mga millennial, 42% lamang ang may sariling bahay. Ang pinakamahirap na millennial, mga 14% sa kabuuan, ay may negatibong net worth kumpara sa 8.7% lamang na mga boomer. Ang agwat ng hindi pagkakapantay-pantay ay nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi at sama ng loob na madalas nauwi sa krimen at karahasan. Dahil sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas, malaki ang itinaas ng antas ng pagkakakulong ng mga millennial kaysa sa mga naunang henerasyon sa parehong edad. Kahit bumaba na ang antas ng krimen sa US, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Nawalan na ng pananampalataya ang mga millennial. Ayon sa Pew Research Center, noong 2014, 50% lang ng millennial ang tiyak na naniniwala sa Diyos. 64% ng Gen X at 70% ng baby boomer ang nagsabi rin nito. 35% ng millennial ay walang kaugnayan sa organisadong relihiyon. Malamang na hindi nakatulong ang mga iskandalong lumabas sa simbahang Katolika tungkol dito. Lahat ng ito ay nagdulot ng mga hadlang sa ilang millennial at nagpalala ng depresyon sa iba. Marami, dahil sa pagiging independent, ay gumagawa ng sariling landas. Tinatawag ito ng mga psychologist na milestone agnosticism. Maraming millennial ang naniniwalang walang tamang edad para magpakasal, magnegosyo o magtapos ng pag-aaral. May ilan din na nagpapakasal sa kanilang 40, bumabalik sila sa pag-aaral sa kanilang 30 o lubusang napapalit ng career path sa iba't ibang yugto ng buhay at hindi ito kasing nakakatakot para sa kanila kumpara sa ibang henerasyon. Maaring dulot ito ng paglaki ng mga millennial sa panahon ng mga pag-ataking terorista, pandigdigang resesyon at isa sa pinakamasasamang job market sa kamakailang kasaysayan. Wala nang kayang ibato ang mundo sa kanila na hindi pa nila naranasan. Pero maaari rin itong dahil, ayon sa parehong datos ng Soulstone, ang mga millennial ang nakakuha ng pinakamataas na puntos sa lahat ng henerasyon pagdating sa katangiang tinatawag na aksyon. Ginagamit ng Soulstone ito para sukatin kung gaano kabukas ang isang tao sa bagong karanasan na makakatulong sa mga millennial kapag kailangan nilang harapin ang realidad na hindi sila makakapagretiro. Magandang balita, ayon sa isang pag-aaral noong 2015 ng American University, normal na sa millennial ang pag-uusap tungkol sa isyu ng kalusugan ng pag-iisip. Dahil sanay silang makarinig ng tungkol sa pagkabalisa, depresyon at eating disorder, mas bukas silang magkwento ng problema sa kaibigan o therapist. Aminin natin, kailangan nila ito. Kung gusto mong makita kung paano pumapaloob ang mga millennial sa mas malaking larawan at kung paano nahubog ng magkakaiba ang bawat henerasyon, panoorin ang bawat henerasyon ipinaliwanag sa loob ng 10 minuto o i-click ang video na ito.